Kamusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani at ngayong araw ay tatalakayin natin ang tungkol sa pag-unawa at pagbibigay lunas sa madalas na pag-ihi sa gabi para sa mga senior citizen. Naranasan mo na bang mahiga sa iyong kama sa kalagitnaan ng gabi? Kung kailan ang lahat sa paligid mo ay mahimbing na natutulog. Ngunit kailangan mo na namang bumangon, maglakad ng nakayapak sa malamig na sahig para lang umihi. Kung pamilyar ito sa iyo, hindi ka nag-iisa. Naranasan din ito ni Tio Rajan mula sa Kolkata at si Tia Kamala mula sa Pune ay kinailangang magpalit ng 4 na alarm clock dahil patuloy siyang nagigising sa gabi kahit walang alarm na tumutunog. Ako si Dr. Renato Bagani. At ngayon, nais kong samahan ka sa isang paglalakbay upang maunawaan at dahan-dahang lutasin ang isa sa mga tahimik ngunit malakas na bagay na nakakaapekto sa kalidad ng buhay pagkatapos ng edad 60 ang pag-ihi sa gabi. May ilang naniniwala na ito ay bahagi lamang ng pagtanda. Ngunit ipinakita ng siyensya na mahigit 78% ng mga senior sa India ay hindi namamalayang sumusunod sa 5 maliliit na gawi na nagiging sanhi ng paggana ng mga bato sa maling oras, na ginugulo ang pinakamahalagang tulog sa gabi. Ang magandang balita ay hindi mo kailangan ng gamot para ayusin ang mga gawi na ito. Sa ilang simpleng pagbabago lamang na ginawa sa tamang paraan at sa tamang oras, maaari mong matamasa ang isang payapa at mahimbing na tulog sa buong gabi. At kung ito ang iyong unang pagbisita sa aming channel, malugod kitang tinatanggap. Ito ay isang lugar para sa sinumang nagpapahalaga sa kalusugan, nais na mas maunawaan ang kanilang katawan, at nagnanais na mabuhay ng may kagalakan, kalusugan, at kalayaan kahit na lumagpas na sa edad 100. Bago tayo magsimula, nais kong magtanong ng isang maliit ngunit makabuluhang katanungan mula sa ang lungsod ka nanonood ng video na ito. Pakitype ang pangalan ng iyong lugar sa mga komento sa ibaba upang malaman ko kung sino ang aking kasama sa landas na ito at kung saan ka nagmula. At kung sa tingin mo ay makakatulong ang mga susunod na kaalaman. Mangyaring i-click ang subscribe button at ang maliit na kampana sa tabi nito upang bawat linggo ay muli tayong magkita at magpatuloy sa pagbabahagi ng simpleng karunungan para sa kalusugan ng mga senior. Ngayon, magsimula na tayo dahil ilang araw mula ngayon, maaari kang magising na mas sariwa ang pakiramdam kaysa sa inaakala mo. May isang paniniwala na tahimik na dinadala ng maraming nakatatanda na ang paggising ng ilang beses sa gabi upang umihi ay bahagi lamang ng pagtanda. Ngunit ang katotohanan ay sa medisina, ito ay kilala bilang nocturia at hindi ito natural na bahagi ng pagtanda. Ito ay isang senyales na maaring mayroong hindi balanseng bagay sa iyong pang-araw-araw na gawi. Nakilala ko si Tio Deendra sa Ahmedabad, 7 taong gulang, na dating gumigising ng 4 hanggang 5 beses bawat gabi. Sa una, inakala niyang ito ay dahil lamang sa katandaan. Ngunit unti-unti nagsimulang humina ang kanyang kalusugan. Nakakaramdam siya ng pagod sa araw, humina ang kanyang memorya, at isang gabi, halos madulas siya sa banyo. Ang mga maliliit na insidenteng ito, kapag nauulit, ay maaaring humantong sa malubhang kahihinatnan. Kinukumpirma ito ng ilang medikal na pag-aaral. Ang naantalang pagtulog dahil sa nocturia ay nagbabawas ng dami ng mahimbing na tulog, lalo na ang REM sleep. Ang yugto kung saan pinapalakas ng iyong utak ang memorya at nag-aayos ang iyong katawan. Kung wala ang yugtong ito, ang iyong katawan ay napapagod, humihina ang iyong immune system. Mas madalas kang magkasakit
at maaaring maging pabago-bago ang iyong kalooban. Ang mga putol-putol na gabing ito ang tahimik na kaaway ng paggaling at pagpapanibago. Ngunit narito ang nakapagpapatibay na balita sa mahigit 80% ng mga kaso. Ang nokturya ay hindi sanhi ng malubhang sakit. Nagmumula ito sa mga napaka-espesipikong gawi, tulad ng kung anong oras ka kumakain ng hapunan, gaano karaming tubig ang iniinom mo sa gabi, o kahit na ang temperatura ng iyong silid-tulugan. At ang magandang bahagi ay lahat ng ito ay maaaring ayusin. Pagkatapos ng maraming taon ng pagtatrabaho sa mga nakatatanda mula sa iba't ibang lugar, natukoy namin ang 5 pangunahing gawi na nag-uudyok sa nokturya. Kapag inayos mo ang mga ito sa tamang paraan, natural na magsisimulang manumbalik ang balanse ng iyong katawan at ang payapa, hindi nagagambalang tulog ay magiging posible muli. Sa susunod na seksyon, ibabahagi ko ang bawat isa sa mga gawi na ito ng detalyado at kung paano ito babaguhin ng dahan-dahan, natural, at sa paraang akma sa iyong buhay. Kaya't manatili po kayo sa akin. Unang gawi, pag-inom ng masyadong maraming likido o matutubig na pagkain. 3 oras bago matulog. Maraming tao ang nag-aakala na sapat na ang pag-iwas sa tubig bago matulog. Ngunit ang katotohanan ay mas komplikado. Sa maraming tahanan, ang hapunan ay madalas na sinusundan ng isang mangkok ng mainit na sabaw, ilang hiwa ng pakwan para sa dessert, at marahil isang mainit na tasa ng tsaa bago matulog. Ang mga tila malusog na pagpipiliang ito ay maaaring ang tahimik na salarin sa likod ng madalas na paggising sa gabi upang umihi. Hayaan ninyong ikwento ko si Tia Kamaladevi, 72 taong gulang. Sa loob ng maraming taon, gumigising siya ng 4 hanggang 5 beses bawat gabi. Sinubukan niya ang lahat, mula sa pag-iwas sa tubig pagkatapos ng 9-0p, mainim, hanggang sa pag-inom ng mga diuretic. At pinag-isipan pa ang operasyon sa pantog. Walang gumana. Minsan niyang sinabi, "Pakiramdam ko ay isa akong night watchman na nagbabantay sa sarili kong pantog." Matapos ang isang detalyadong konsultasyon kay Dr. Renato Bagani, natuklasan ni Tia Kamala ang isang bagay na nakakagulat: ang kanyang nakagiginhawang rasam at chamomile tea bago matulog ang siyang nagbibigay presyon sa kanyang pantog. Giniyahan siya ng doktor na magtakda ng liquid cut-off time 3 oras bago matulog. Mula noon, nilimitahan niya ang lahat ng pagkaing mayaman sa tubig, mainit na gatas, prutas, sabaw at maging mga ice lollies. Sa loob lamang ng 2 linggo ng paglalapat ng pagbabagong ito, nagsimula siyang gumising ng 1 beses na lang bawat gabi. At kung minsan ay nakakatulog siya ng diretso hanggang umaga, isang bagay na hindi niya naranasan sa loob ng maraming taon. Ang pagkontrol sa pag-inom ng likido bago matulog ay tumutulong din sa katawan na mag-produce ng mas maraming vasopressin, isang natural na hormone na nagbabawas ng produksyon ng ihi sa gabi. Ang resulta ay hindi lamang mas mahimbing na tulog, kundi ang paggising na mas magaan, mas malinaw at mas sariwa ang pakiramdam. Para sa mga umiinom ng gamot na nagdudulot ng uhaw o may diabetes, mainam na kausapin ang iyong doktor tungkol sa paglilipat ng pag-inom ng likido sa mas maagang bahagi ng araw. At kung nag-aalala ka sa pagkauhaw sa gabi, magtabi ng isang maliit na bote sa iyong tabi. Gamitin lamang ito kapag talagang kinakailangan. Gaya ng masayang sinabi ni Tia Kamala, isang maliit na pagbabago, ang pag-iwas sa tasang iyon ng tsaa, ay nagbalik ng buong gabi kong pahinga. Ngayon, tuwing umaga, pakiramdam ko ay bumata ako ng 10 taon. At marahil,
Ang maliit na pagbabagong ito ang maaaring maging unang hakbang mo tungo sa panibagong sigla. Pangalawang gawi huling hapunan at mga natural na diuretic si Arun, 68 ay nakatira kasama ang kanyang asawa sa Kochi. Sa loob ng maraming taon, ang nokturya ay nag-iwan sa kanya na pagod na ginugugol ang kanyang mga araw sa pag-idlip sa isang upuan sa lilim sa likod bahay. Hindi niya kailanman pinaghihinalaan na ang sabsi sa gabi na inihahain ng kanyang mga apo na puno ng pipino, kamatis at kulantro. O ang nakapapawing pagod na tasa ng green tea pagkatapos ng hapunan ay tahimik na ginagawang hindi mapakali ang kanyang mga gabi. Nakikita nyo, maraming pagkain na itinuturing nating malusog tulad ng pakwan, asparagus, celery, kape, tsokolate at green tea ay sa totoo lang mga natural na diuretic. Kapag kinain pagkatapos ng parnumpi, dahan-dahan nilang pinipilit ang mga bato at pantog na mag-overdrive sa buong gabi. Dati, si Arun ay kumakain ng hapunan bandang 8:30 p.m. Madalas na may magaan na pag-uusap kasama ang kanyang asawa. Ang kanilang pagkain ay sinusundan ng isang mainit na tasa ng green tea bago matulog. Gabi-gabi, siya ay nagigising ng 1:00 a.m., 3:30 a.m. at muli ng 5:30 a.m. Akala ko normal lang iyon para sa isang kaedad ko. Sabi niya, ngunit palagi akong parang multo sa araw. Inaantok, hindi lubos na naroroon. Sa payo ng kanyang doktor, gumawa si Aaron ng 2 pagbabago. Inilipat niya ang kanyang hapunan sa Saxdinendog Kamalipiyobuwim at ganap na iniiwasan ang mga diuretic na pagkain at inumin pagkatapos ng 4 hulpi-main. 10 araw lamang ang lumipas. Natagpuan niya ang kanyang sarili na gumigising na lang ng 1 beses sa gabi. Sa loob ng 3 linggo, nakatulog siya ng hindi nagagambala sa loob ng 6 na magkakasunod na oras. Ang pag-align ng oras ng hapunan sa natural na circadian rhythm ng katawan ay nagbigay sa kanyang sistema ng sapat na oras upang matunaw ang pagkain at magpahinga bago matulog. Binawasan nito ang bigat sa kanyang pantog, pinabuti ang panunaw, at nakatulong pa na mapawi ang acid reflux. Bumuti rin ang pagsipsip ng sustansya. Marami. Tulad ni Arun, ang nag-ulat na gumising na mas sariwa, mas magaan, at may mas malinaw na isip. Akala ko kailangan kong mamuhay ng ganito habang buhay, sabi ni Arun. Ngunit ang pag-aga ng hapunan at pag-iwas sa tasang iyon ng tsa ay nagbago ng lahat. Nagbiro pa nga ang asawa ko na mukha akong sapat na masigla para sumama sa morning yoga class niya. Minsan, isang simpleng pagbabago lamang ang kailangan upang matuklasang muli ang kagalakan ng isang buong gabing pahinga. At baka sakali, ito na ang iyong susunod na hakbang. 3 gawi, just in case, na pagpunta sa banyo bago matulog. Nakatutulong ba o nakasasama sa maraming sambahayan, lalo na sa mga nakatatanda? Ang ugali ng pagpunta sa banyo bago matulog ay itinuturing na isang matalinong, maingat na tradisyon na naipasa sa mga henerasyon. Tila ito ang tamang gawin, alisin ang laman ng iyong pantog kung sakali upang matiyak ang hindi nagagambalang pagtulog. Ngunit paano kung ang mabuting intensyong ritual na ito ay tahimik na sinasanay ang iyong katawan sa isang hindi mapakaling siklo? Kunin ang kwento ni Savita Joshi, isang 74 taong gulang na byuda mula sa Pune na nakatira kasama ang kanyang apong babae. Gabi-gabi, tinatapos niya ang kanyang araw sa isang mainit na baso ng gatas, ilang pahina mula sa Bhagavad Gita, at isang just in case na pagbisita sa banyo.
Hindi ko naman talaga nararamdaman ang pagnanais na umihi. Pag-amin niya, ngunit naisip kong makakatulong ito sa akin na makatulog ng mas mahimbing. Gayunpaman, natagpuan niya ang kanyang sarili na gumigising ng hindi bababa sa 3 beses bawat gabi. Matapos kumonsulta kay Dr. Renato Bagani, isang respetadong urologist, nagulat siyang malaman na ang kanyang routine ay maaaring bahagi ng problema. Ipinaliwanag niya na ang pantog ay gawa sa mga kalamnan na natututo ng mga gawi. Kapag madalas mong inaalis ang laman ng iyong pantog kahit hindi pa ito puno, nagsisimula itong magpadala ng mga signal ng pagkaapurahan kahit na may maliit na volume lamang, 100 to 150 ml sa halip na ang karaniwang 300-500 ml. Ang resulta, madalas na paggising para sa halos isang patak lamang. Sa tulong ni Dr. Bagani, sinimulan ni Tia Savita na sanayin muli ang kanyang pantog. Ginamit niya ang tinatawag niyang True Urge Principle, pumunta lamang sa banyo kapag may tunay na pangangailangan. Sa halip na mag-alalang maghintay sa pagnanais, magbabasa siya ng ilang pahina pa, magaan na magninilay-nilay, o makikinig sa mga nakapapawing pagod na bhajaan sa loob ng 15 hanggang 20 minuto, dahan-dahan. Natutunan muli ng kanyang pantog na maghintay hanggang sa ito ay tunay na puno bago mag-signal. Sa loob ng ilang linggo, nakakatulog na siya nang hindi nagagambala sa loob ng 5 hanggang 6 na oras. Isang bagay na hindi niya naranasan sa loob ng maraming taon. Nakangiti siyang nagbahagi. Hindi ko namalayan na ako pala ang lumilikha ng sarili kong problema. Ngayon, mas nagtitiwala ako sa aking katawan. Gumigising ako tuwing umaga na masigla tulad noong kabataan ko. Siyempre, kung ikaw ay umiinom ng diuretics o may medikal na kondisyon, kausapin muna ang iyong doktor bago baguhin ang mga gawi. At para sa mga may limitadong kadaliang kumilos, okay lang na magtabi ng maliit na bote sa tabi ng kama. Huwag lang itong abutin dahil sa ugali. Magtiwala na alam ng iyong katawan kung kailan talaga nito kailangan. Minsan, ang pagbitiw sa isang maliit na ugali ay maaaring maibalik ang isang buong gabing tulog. Tulad ng nangyari kay Tia Savita, ika-4 na gawi posisyon ng pagtulog at maling-unan. Kapag pinag-uusapan natin ang nocturia, karamihan sa mga tao ay hindi agad naiisip kung paano sila natutulog o anong uri ng unan ang kanilang ginagamit. Ngunit sa maraming tahanan, lalo na sa mga nakatatanda, ang posisyon sa pagtulog at pagpili ng unan ay madalas na ginagabayan ng ugali kaysa sa kalusugan. Kunin si G. Shankar Menon, isang 71 taong gulang na retiradong guro ng matematika. Sa loob ng mahigit 30 taon, ugali niyang matulog ng nakadapa. Naniniwala siyang nakakatulong ito na mapanatiling kalmado at matatag ang tibok ng kanyang puso. Ngunit pagkatapos ng mga taon ng paghihirap mula sa matinding nocturia, sa wakas ay kumonsulta siya sa isang sleep specialist. Ang unang nakakagulat na kaalaman na natanggap niya ay ito: ang kanyang posisyon sa pagtulog ay tahimik na nagbibigay presyon sa kanyang pantog. Ang pagtulog ng nakadapa o sa anumang posisyon na pumipiga sa tiyan ay maaaring direktang magdulot ng stress sa pantog. Ang presyon na ito ay maaaring lumikha ng isang maling senyales na nag-uudyok sa katawan na gumising kahit na hindi puno ang pantog. Bukod dito, ang paggamit ng unan na masyadong mataas o masyadong patag ay maaaring makagambala sa sirkulasyon ng dugo sa araw. Ang mahinang sirkulasyon ay maaaring maging sanhi ng pag-ipon ng likido sa mga binti, na babalik lamang sa daluyan ng dugo sa gabi.
na nagiging sanhi ng mas masipag na pagtatrabaho ng mga bato habang sinusubukan mong matulog. Binago ni G. Menon ang kanyang posisyon sa pagtulog. Nagsimula siyang humiga sa kanyang kaliwang tagiliran na may unan sa pagitan ng kanyang mga tuhod at gumamit ng tamang sukat na unan sa ilalim ng kanyang ulo upang mapanatiling nakahanay ang kanyang leeg sa kanyang gulugod. Sa loob lamang ng 2 linggo, iniulat niyang natutulog siya ng 5 hanggang 6 na tuloy-tuloy na oras nang hindi gumigising. Sinusuportahan ng siyensya ang pagbabagong ito. Ang pagtulog sa kaliwang tagiliran na may unan sa pagitan ng mga binti ay nakakatulong na ihanay ang gulugod. Pinapawi ang presyon sa pantog. Sumusuporta sa sirkulasyon. Binabawasan ang sakit sa likod. At nagtataguyod ng mas mahimbing na pahinga. Sa isang magiliw ng ngiti, ibinahagi ni Gita Menon. Hindi ko akalain na dahil lang pala sa paraan ng aking paghiga. Ngayon, gumigising ako hindi lamang ng walang pagnanais na magmadali sa banyo, kundi pati na rin na mas kaunti ang paninigas ng likod at may mas magaan na pakiramdam. Sana lang ay nalaman ko ito mga dekada na ang nakalipas. Sa isang bansa kung saan ang pang-araw-araw na gawain at tradisyon ay lubos na pinahahalagahan ng mga senior, kahit na ang isang simpleng bagay tulad ng pag-aayos ng posisyon sa pagtulog ay maaaring maging isang malakas at walang gastos na pagbabago. Bigyan ang iyong katawan ng pagkakataong magpahinga sa tamang paraan. Marahil ang payapang gabing iyon na hinihintay mo ay isang magandang postura lamang ang layo. 5, gawi temperatura ng kwarto at damit pantulog. Ang maliit na detalye na nagpapabago sa pagtulog sa maraming sambahayan. Binibigyan ng malaking pansin ng mga nakatatanda ang mga ritual bago matulog, isang patak ng eucalyptus oil, isang mainit na herbal na inumin, o isang tahimik na sandali kasama ang gatas na may luyang dilaw. Gayunpaman, isa sa mga pinakanapapabayaan na salik ay maaaring ang mismong silid na ating tinutulugan at ang mga damit na ating isinusuot. Kunin si Ging Kamaladevi, isang 69 taong gulang na retiradong guro. Sa loob ng maraming taon, natutulog siya sa isang selyadong silid na walang bentilador, na nakasuot ng makakapal na flannel na pajama kahit na sa tag-araw. Naniniwala siyang ang init na ito ay nakakatulong sa kanya na makatulog. Ngunit bawat gabi, gumigising siya ng 4 o 5 beses na basang-basa sa pawis, hindi mapakali at pagod. Ipinaliwanag ng mga eksperto na ang hindi tamang temperatura ng silid at hindi angkop na damit pantulog ay nakakagambala sa panloob na balanse ng init ng katawan. Kapag masyadong mainit, tumataas ang sirkulasyon ng dugo upang matulungang palamigin ang katawan na nagpapadaan ng mas maraming likido sa mga bato. Ang tahimik na mekanismong ito ay humahantong sa mas maraming produksyon ng ihi sa gabi at mas maraming pagpunta sa banyo. Kasunod ng kanilang payo, gumawa si Gyang Kamala ng simple ngunit makabuluhang pagbabago. Lumipat siya sa mga damit pantulog na gawa sa cotton na breathable, gumamit ng maliit na bentilador para sa daloy ng hangin, at bahagyang binuksan ang kanyang bintana upang makapasok ang simoy ng gabi. Sa loob lamang ng 1 linggo, bumaba ng kalahati ang kanyang mga paggising sa gabi. Pagsapit ng 3 linggo, ibinahagi niya, "Palagi kong sinisisi ang edad, ngunit lumalabas na ang aking pajama at ang init lang pala ang dahilan." Maraming nakatatanda ang sanay na magpatong-patong ng damit sa gabi para sa init. Ngunit iminumungkahi ng mga pag-aaral na ang labis na insulasyon ay maaaring makagambala sa mahimbing na pagtulog.
Ang perpektong temperatura para sa mahimbing na pahinga ay nasa 18 hanggang 20 degrees sa 64 hanggang 68 degrees. At ang mga maluwag at mahangin na tela tulad ng cotton o linen ay tumutulong sa katawan na i-regulate ang init ng hindi pinagpapawisan. Para sa mga madaling ginawin, mas mainam ang pagpapatong-patong ng 2 o 3 magaang damit at paggamit ng breathable na kumot kaysa sa pagkulong ng init sa ilalim ng makakapal na damit. Ang sobrang init ay hindi lamang nagdudulot ng pagpapawis kundi maaari ring makagambala sa mga hormonal rhythm na mahalaga para sa mahimbing na tulog. Nakangiting sinabi ni Geng Kamala. Sino ang mag-aakala na ang tela na isinusuot ko at ang hangin sa aking silid ang magpapatulog sa akin na parang isang bata muli? Ngayong mga araw na ito, gumigising akong masariwa, mas magaan ang pakiramdam ng aking katawan, at gumaan ang aking kalooban. Minsan, ang pinakamaliit na pagbabago sa ating kapaligiran ay maaaring magdulot ng pinakamalaking ginhawa. Ang isang mas malamig na silid at mas malambot na tela ay maaaring ang payapang gabing matagal mo nang hinahanap. Maaari ba akong magtanong sa iyo? Mahal na nakatatanda, ano ang gumigising sa iyo ng 2 o 3 beses bawat gabi sa loob ng maraming taon? Maaaring naisip mo na ito ay dahil lamang sa pagtanda o marahil ay isang mas mahinang pantog. Ngunit ngayon, mas marami na tayong alam. Sa 5 simpleng ngunit makapangyarihang pagbabago sa gawi, ang iyong mga gabi ay maaaring maging payapa muli. Mula sa paglalagay ng unan sa tamang posisyon hanggang sa pagkakaroon ng mas magaan na hapunan, o kahit na paghigop ng isang basong tubig sa tamang sandali, maaaring mukhang maliliit na detalye lamang ang mga ito, ngunit sa katotohanan, sila ang mga gintong susi. Bakit pa natin pahihirapan ang katawan sa mga mabibigat na solusyon kung ang mga natural na pagbabago ay maaaring magdulot ng ginhawa at paggaling? Sa mga tahanan sa iba't ibang lugar, maraming nakatatanda ang nagsimulang baguhin ang mga matagal ng gawin na ito, at nagulat silang malaman na hindi na sila gumigising na may parehong pagkaapurahan na umihi. Ang kanilang tulog ay umaabot sa buong gabi. Bumabangon sila na mas magaan, mas sariwa at handang salubungin ang umaga ng may lakas at isang magiliw na ngiti. Kung kasama pa rin kita ngayon na binabasa ang mga huling linyang ito, nangangahulugan ito na tunay mong pinapahalagahan ang iyong kalusugan, iyong kapayapaan, at iyong pang-araw-araw na kagalakan. Kaya't inaanyayahan kita. Ibahagi sa amin sa mga komento sa ibaba kung aling bahagi ng video na ito ang pinakanagsalita sa iyo. O kung yon ay masyadong personal, i-type na lang ang salitang pag-asa para malaman namin na kumakapit ka pa rin sa posibilidad ng mas magagandang araw. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. I-on ang notification bell. At ibahagi ang video na ito sa isang kaibigan o mahal sa buhay na maaaring tahimik na naghahanap ng isang mahimbing na gabi. Ginugol mo ang iyong buhay sa pag-aalaga sa iyong pamilya. Ngayon, hayaan mong alagaan ka namin. Naway magkaroon ka ng payapang tulog ngayong gabi. At magkita-kita tayo sa susunod na video.